Nais ni Senador Francis Chis Escudero na humanap muna ng ibang pagkukunan ng kita ang pamahalaan kaysa magpatupad ng bagong buwis. Ayon pa kay Escudero, maaaring pagkakitaan ng gobyerno ang mga coal reserves sa Cagayan, Isabela, South Cotabato at Sarangani sa pamamagitan ng bidding exploration at agreements. Sinabi niya rin na posibleng makalikom ng malaking kita ang bansa mula sa upfront payments at taunang bahagi ng gobyerno sa produksyon. Kasabay nito, pinag-aaralan pa rin ng economic managers ang ilang panukalong buwis sa excise tax sa inuming alak, single-use plastics at motor vehicles. Giit pa ng senador, dapat maging huling option lamang ang panibagong buwis upang hindi na madagdagan ang gastusin ng publiko. Umaasa rin si Escudero na mapapalakas ang kita ng gobyerno habang mapapanatili ang suporta sa mga programang pangkabuhayan at enerhiya ng bansa. Samantala, sa paggunita ng ika-128 araw ng kalayaan, nagsagawa ng protesta sa Makati ang ilang makabayang grupo kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Pinangunahan ito ng Filipinos Do Not Yield o FDNY movement, kasama ang iba pang organisasyon. Kinundina ng mga grupo ang umano'y paglalagay ng istruktura ng China sa Baho de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon pa sa mga kalahok, dapat umanong pairalin ang 2016 Arbitral Award at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa pagresolba ng usapin. Tinuligsari nila ang umano'y panghaharas at paggamit ng water cannon laban sa mga Pilipinong barko at mangingisda sa West Philippine Sea. Nananawagan naman ang mga grupo ng pagkakaisa at patuloy na pagtatanggol sa karapatan at soberanya ng bansa. Abiso naman po para sa mga taga Metro Manila at Mega Manila. Magpapatupad ang Manila Electric Company o Meralco ng taas singil sa kuryente ngayong buwan ng Hunyo. Magkakaroon ng karagdagang 15 centavos kada kilowatt hour o katumbas ng kabuang 14.48 pesos kada kilowatt hour, kumpara sa 14.33 kada kilowatt hour noong Mayo. Para sa mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, katumbas ito ng dagdag 30 pesos sa kabuang singil ng kuryente. Ang naturang taas singil ay bunsod umano ng mahigpit na supply sa Luzon Grid na matatandaang itinaas din sa Red Alert noong May 13 hanggang 15. Inaasahan din umano ang mas mataas na konsumo ngayong buwan dahil sa matinding init ng panahon. Sa ibang balita, sa sektor naman ng agrikultura, napatunayan ng Taiwan na ang paggamit ng solar-powered watering system na may AI sensors ay makabagong solusyon sa smart tea farming na nagbibigay ng sapat, matipid at eco-friendly na patubig para sa mga pananim. Tungayan ng karagdagang impormasyon mula sa Taiwan dito sa aking ulat. Bilang bahagi ng umuusbong na sektor ng agrikultura, ang Mingjian Township ang tinuturing na puso ng produksyon ng tsaa sa Taiwan. Subalit dahil sa pagbabago ng klima, madalas nilang kaharapin ang matinding tagtuyot at kakulangan sa supply ng tubig na nagbabanta sa kalidad ng kanilang sikat na tea leaves. Upang masolusyonan ito, binuo ng kanilang pamahalaan at mga lokal na magsasaka ang isang smart at solar-powered watering system. Sa pamamagitan ng app na to, matitrace yung kanyang water system. Water system, right? Yes. The water To system na detect the meron. water system. At ang nagsusupport ng power ay ang mga solar panel. So ito yung app na pinapakita dito yung tension ng water system nila para malaman yung pagsusustain sa nakapaligid ng mga halaman when it comes to this farm. Dito, ang mga ginagamit na solar panel ay nag-iipon ng malinis na enerhiya mula sa araw upang patakbuhin ang mga automated pumps at sensors. Sa tulong ng AI, sinusuri ng system ang moisture ng lupa. This is to detect. There's an electric enzyme. It used to detect the water moisture density in the soil, basically.
Kung kailangan na ng tubig, otomatikong magdidilig ang mga sprinkler ng sakto at tama na supply lamang. Dahil dito, tuloy-tuloy na kalidad at hindi na nakadepende sa ulan ang mga magsasaka. Kaya nananatiling mataas at premium ang kalidad ng kanilang tsaa buong taon. How did you make Using it? charcoal? We are going to see right now. How did you? Napakalaking tipid sa gastos dahil libre ang kuryente mula sa solar power at kontrolado ang patubig. Nabawasan ng mahigit 30% ang kanilang gastusin sa produksyon. Kanila ding ibinahagi na eco-friendly ang mga tsaa. Dahil zero carbon emission ang teknolohiya, mas mabilis na tinatangkilik ng buong mundo ang tsaa ng Mingjan dahil ito ay produkto ng makakalikasang agrikultura. You saw a lot of plantation when you're on the way here, right? Yeah. And they're all quite clean. You notice? All the plantation is quite clean. See, this plantation is filled with grass, and the tree doesn't look unified. Yeah. Bagamat automated ang pagpapatubig gamit ang solar power sa Mingjan Township, nananatili pa ring mano-mano at tradisyonal ang pagpili at pagpitas sa mga pinakamagagandang dahon ng tsaa upang masiguro ang premium nito na kalidad. Habang ang mga nakuhang dahon ay sinasailalim pa rin sa mga sinaunang proseso ng pagpapatuyo sa ilalim ng araw at pagpapasunog sa tradisyonal na hurno na maingat na binabantayan ng mga master tea makers. Ang perpektong kombinasyong ito ng smart farming sa bukid at sining ng tradisyonal na proseso ang dahilan kung bakit nananatiling natatangi ang lasa at bango ng tsaa ng Taiwan sa buong mundo. Isang patunay ang Mingjan Township na ang pagsasama ng kalikasan at makabagong teknolohiya ang tunay na magpapasigla sa industriya ng agrikultura. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.